So mga kabanat, no, ito umalma si Albayalde dito kay Trillanes. Ngayon, alam niyo mga kabanat, malapit ng eleksyon, no? Ilang tulog na lang, magpa-file na sila ng candidacy for senador, mayor, at iba pa. Bukod lang sa presidente, kasi ang presidente 2028 ang eleksyon nun. So ngayon, itong si Trillanes, bira ng bira. Ngayon, no, kina-question nga ni Albayalde itong si Trillanes dahil naglabas ng classified document na galing mismo sa ICC. Ngayon, kina-question, no, at pinapaliwanag itong ICC kung ito bang si Trillanes ay spokesperson ng ICC. Kasi imagine mo, classified document. Ibig sabihin, special na ano yan, kumbaga, ang dokumento na yan ay ano na, pero si Trillanes ang naglalabas, kaya kini-question ngayon. At baka mamaya ay ito'y ginagamit ni Trillanes para magpasikat, no? Magpasikat para makilala muli sa publiko, kasi si Trillanes matagal lang nalusaw yan eh. Pero ngayon nagpapasikat sa pamamagitan nitong issue about ICC, no? Siyang daktak ng daktak ngayon sabi nga Albayalde question Trillanes for releasing classified document from ICC. Kasi itong bukang bibig palagi ni Trillanes, itong kaso ng mga Duterte, no, na pati si Pulong, si Sara, lahat ng Duterte ay isinama doon sa ICC case. Gusto kasi nilang ipakulong talaga itong lahat ng Duterte para walang sagabal sa kanilang plano sa 2028. Kasi alam niyo mga kabanat, ito yung pinakamabigat nilang kalaban sa eleksyon, itong mga Duterte mga kabanat. Lalo na isa sa mga anak ni Presidente Duterte ay nagpapahayag na tatakbo sa 2028 election. So panoorin natin ito sinabi ni Albayalde mga kabanat. Nating malaman kung yung anong otoridad meron si former Senator Trillanes para maglabas ng isang classified document, no? At bakit kung talagang meron siyang authority sa ICC or bakit pinayagan ng ICC ito para ilabas ang isang kung totoo yung isang classified document na yon. Is Trillanes playing as the spokesperson ng ICC ngayon o ng gobyerno? Hindi po natin alam, no? Or ginagamit niya ang ICC as a political tool for his political personal interest, no? Yun po ang malaking tanong dito. And with regards naman kung talaga pong ganyan ang kahihinatnan ng ating serbisyo sa publiko for more than 37 years, then handa po tayong harapin, no? Talagang ganyan siguro ang pagseserbisyo sa public, no? Despite na nagserbisyo tayo for more than 37 years hanggang ako'y mag-chief PNP, handa po nating harapin ng hamon na yan. Together of course with our family and of course sa tulong ng ating may kapal. Naniniwala kayo sa authentic yung nilabas ng document? Hindi nga natin alam kung authentic man yan, no? Ang tanong is bakit papayag ang ICC para ilabas ang isang classified document, no? I think we also have to hear the comment of the ICC here. Dahil kailanman, lalo na yan si former Senator Trillanes, is a former military man, alam naman po natin na hindi natin pwedeng i-divulge o i-post ang isang classified na document, no? So, hindi po natin yan kung authentic yan o hindi, no? At isa pa po yan, ang matibay po nating sinasandalan yan at matibay nating pinaniniwalaan dyan ay yung pronouncement, ang salita ng ating Pangulong BBM na sinabi po niya na hindi talaga niya pababayaan maghimasok yung ICC sa ating bansa dahil meron po tayong perfectly functioning justice system, no, dito sa ating bansa, no? May isang malaking sampal po yan sa ating sovereignty at masampal din yan sa ating mga justices, no? Dahil meron po tayong batas dito at justice, perfectly functioning judiciary justice system dito sa ating bansa. But whatever happens, sir, you mentioned na nakahanda. Pero yung ano dito, no? Kaso lang yung justice system natin hindi hawak ng mga ano. Kasi tandaan nyo, yung pinibira lang nila about sa war on drug eh. Pagdating dyan, wala na silang pake. Basta importante yung war on drug, no? Kasi parang sa ilang mga pag-analyze dyan, itong ICC parang ginagamit na tools para takutin
ang namumuno sa ating bansa. In case, halimbawa, kung halimbawa mapapakulong Manila itong mga kumontra talaga sa mga war on drug, halimbawa si Presidente Duterte, at desidido talaga na tapusin or bawasan man itong mga war on drug, kaya nga ginawa niya yung war on drug, bawasan niya itong gumagamit ng pinagbabawal na droga at ang bumibinta. So ngayon ang baliktad ay siya na ngayon hinahabol. Ibig sabihin, nagpapahiwatig kapag nagtagumpay itong ICC, ito'y nagbibigay ng takot sa mga susunod pang namumuno na wag nang pakialaman itong droga sa ating bansa, kasi kung pakialaman mo ay may kalalagyan ka. Halimbawa ICC yung kano mo, di ba? Kasi itong ICC, itong mga kontra na kumbaga yung mga kumokontra kay Presidenta na Duterte sa kanyang panukala noon, puro kontra lang naman sila, hindi naman sila nagsasuggest kung ano ba talagang dapat gawin ni President Duterte, di ba? Puro sila ngaw-ngaw, keo-keo. Yun ang nakikita natin dito na itong kaya ibang mga nag-analyze, minsan naniniwala ako na ginagamit talaga nila itong ICC para takutin itong gobyerno na wag na nyo nang galawin itong mga droga, hayaan nyo na dyan. Kasi kung pag ginalaw nyo ito, ay may kalalagyan kayo. Kasi di naman ako dun sa war on drug ni President Duterte, kasi kukunan mo ng base yung nakulong ay halos milyon, di ba? Ilang milyon atang nakulong, at ang nakita naman natin sa war on drug talagang nagkaroon sila ng baybay, sa hindi talaga maiwasan na may lumaban. Normal kasi yung lumaban, hindi naman aamin na sila nga droga hindi naman aamin yan ngingita talaga ng lusot yan dahil likas sa kanilang katayuan yan na ibig sabihin magsisinungaling talaga, kasi mga personal interest ang binibira, nagbibinta ka nga ng illegal pinagbabawal yung pagsisinungaling, hindi mo kaya magagawa, di ba? Para magkaroon na ng konting dilihensya, di ba? Imagine mo gumagawa ka na ng illegal, labag sa batas, sa palagay mo hindi mo kayang magsinungaling dahil para lang sa isang personal interest. Kita natin ngayon, karamihan nahuhuli, hindi po totoo yun. Sabihin natin, may mga ilan na hindi totoo talaga. Parang hindi ako naniwala na hindi totoo, mga kabanat. Walang kahit ka siraulo yung mga pulis, hindi huhuli yan ng wala kang kinalaman. Malaman, yung hinuhuli nila dyan, o kaya may mga ilan na tinutumba talaga ng mga pulis, ang tingin ko dyan ay may kinalaman yan, nga lang nililinis yung mga pulis, baka kumanta ka at ikanta mo ako, unahan na kita, parang ganun ang nangyayari dyan. Pero sabihin nyo itong halimbawa may mga natsugi man o namatay sa war on drug, hindi ako naniwala na iyan ay walang kinalaman sa ipinagbabawal. Mayroon yan, nga lang ang problema sa pulis, ang ilan ay nililinis, kumbaga nililinis nila yung pangalan nila. Yan ang nakikita natin yun. Ngayon itong si Adbayalde ay isinama sa ICC na kinasuhan. Siguro si Trillanes, mga kabanat, ang nagpa-file ng kaso at nagsusupport sa nakikita natin dito. Si Trillanes ang nagkukumahog, nagsusupport, nagbibigay ng mga dokumento. Ay, si Trillanes magaling kasi ito kumanta. Kahit hawas sintonado ay kumakanta ito. No? Wala kasi si Trillanes, kasi mga kabanat, nung naging senador, wala akong nakitang may napatunayan ito bilang senador. Umupo si President Duterte 2016, nag-start na yan nagnyaw-nyaw, no? Naghahanap ng kung sino-sino yung mga tao na ibagsak si President Duterte. Munto si Bato-Bato, si Las Cañas, si kanino bang palabas yan? Una si Bato-Bato ata, no? Parang si Las Cañas, si Bato-Bato talaga, since na lumabas yan, ayan, gusto talagang kinu-question na, kasi siya daw ang leader ng Davao the Squad, kinalaunan, wala din naman pala. Tapos si Las Cañas, no? Dati bumaliktad sa uli, at yun nakarating pa sa ICC. At si Flavio, no? Yung Flavio ata yun, yung abogado na isa sa nag-file ng kaso kay President Duterte sa ICC, kinalaunan na stroke. So ang na lang ni President Duterte dito, yung mga nag-file ng kaso sa kanya ay magkala-stroke, baga, no? Tatamaan ng sakit. Yun talaga, kasi tingnan mo, isa na sa nag-file, ang inaantay na lang siguro si Trillanes na may stroke, mga kabanat, para matigil-tigil na yung
panghahabol niya sa mga Duterte. Kasi napapansin ko, tuwing election lang talaga, doon umiingay itong si Trillanes at habol ng habol sa mga Duterte. Di ba? Ginagamit niya talaga ang pangalan ng Duterte. Ito, talagang sa tingin ko dito mga kabataan, mayroon talagang sumusuporta dito sa mga grupo na ito para ibagsak itong Duterte. Kasi ang Duterte lang naman talaga ang pinakamalakas pagdating sa eleksyon, itong darating na eleksyon mga kabataan. Wala nang iba dyan. Wala na. Sino yung ilalaban mo dyan? Si Lini Robredo? Wala na yan mga kabanat. Hindi mananalo ang mga dilawan laban kay Sara Duterte at iba pang mga Duterte. Hindi mananalo mga kabanat. Kahit itaga mo yan sa bato. Once lang kung gamitan nila ng ibang taktika like ito ngayon. Gusto nilang ipakulong lahat ng Duterte. At parang feeling ko hindi naman mangyayari yan. Hindi naman tanga sigurong ICC na patulan ito dahil alam naman natin yung system sa ating bansa ay gumagana naman. Di ba? Ay nako talaga mga kabanat. Kaya walang asenso yung bansa natin mga kabanat dito kasi yung mga nasa kaupo sa ating gobyerno, iba yung pinag-aatupag, no? Yan na nakita ko dito, iba inaatupag eh. Puro politika, puro personal ambition. Kita nyo yung mga ahensya sa ating bansa, sila yung nasa ahensya, sila pa yung nagpapahirap. Kumbaga silang tutulong, sila pa yung nagpapabigat yung ilang mga ahensya. Ginawa na kasi nila yung gatasan itong ating gobyerno mga kabalat. So see you next video mga kabalat. So maraming salamat. Yun lang video. At hindi ko tinapos, no? Kasi baka makapiright tayo sa ANC, no? Konting clips lang patunay na talagang sinabi ni Trillanes na may talaga siya, no? So yan na.